kinausap ko ni General Orhilio. Sabi niya sa akin, Ben, kaya mo bang buldon? Ang sagot ko sa kanya, yes sir. Tapos sinabi niya naman sa akin, balik ka sa batalyon. So nagtaka ako bakit ibalik ako doon. Nakatapos na ako mag-batalyon commander sa 35th Infantry Battalion. So siguro after a week, na-install ako bilang battalion commander ng 39 Infantry Battalion katong September 16, 1996. So dahil mayroong si General Orhilio para sa buldon, ang ginawa namin, nag-coordinate kami kay former Governor Zacaria Candao kung ano ang dapat gagawin na makapasok sa buldon. So, humingi kami ng clearance. Kinausap ko si former Governor Candao at ang sabi niya sa akin, sige Colonel, i-try natin, tutulungan kita. And after siguro mga isang linggo, may feedback na hindi pumayag ang mga MILF. So, sinimulan namin ang plano kung paano makapasok. And tuloy-tuloy yung natin. And ang pagbisita ng mga opisyalis galing sa division tsaka sa 603rd. At noong January 16, pumasok si General Balihera, yung ating Assistant Division Commander, yung Deputy Brigade Commander si Colonel Su. Kasama sila yung ibang mga opisyalis at sinimulan yung pag-uusap. One morning, mayroong mga grupo ng mga Muslims na atin nakausap tungkol sa aming pakay kung paano makapasok sa buldon na walang putok, walang buhay. At pumayag naman yung ibang mga Muslims na buong akala namin mga plain civilians. Sa Garigayan na yun, sir. Sa Garigayan, doon kami nag-usap. Nag-asa kami na pagbigyan yung aming request. Subalit nung hapon, nakita ko na lang yung aking kausap nandun na sa kabila. Sumisigaw, sinisigawan, tinatawag yung aking pangalan, Colonel, dito kami sa kabila. At tinataas siya yung kanyang kamay na mayroong hawak na pal. The following day, bumalik ulit kami para ipagpatuloy yung plano. Kinakausap. Actually, nakausap na namin yung MILF na naka-checkpoint doon sa Garigayan, doon sa may Lagpand. Subalit yung isang sundalo, si Corporal Ainaga, na siguro sa kanyang intensyon na makapasok, makalampas doon sa checkpoint at hindi naman pinigilan ng MILF. So doon nagsimula ang putukan hanggang tinamaan si Corporal Ainaga. Pati yung isang B-150 na tinamaan ng RPG. Nadala pa sa ospital si Corporal Ainaga na doon siya dinala sa Aid Corps at doon siya kinuha ng chopper hanggang nakaabot sa ospital. Pero
ano siya, dead on arrival. At nung hapon, lumabas sa balita sa DCRH, ang Corporal Ainaga naging Colonel Bataga. So, parang mayroong misinformation. At ipinagpatuloy natin ang ating layunin para makapasok yung trupa, magkaroon kami ng body doon sa Garigayan. Pinagplanuhan kung paano maka-insert ng trupa, yung 25th Infantry Battalion. Ang ginawa natin, nagsibilyan yung taga 25th via Pigkawayan, Dinganen to Mercedes. Tumawid ng Ambal River. Mercedes, sir, tapos ambal, sir. Hanggang nakumplito yung pagpasok, ang ginawa ng mga sundalo, nagsibilyan, nagsombrero ng kung anong mga sombrero ng magsasaka. Yung mga baril nilagay sa sako para hindi mahalata ng mga kapatid natin, mga Muslims doon sa area, na mayroon na palang mga sundalo na pumapasok. At kinagabihan, nag-uniforme na yung mga sundalo, nagtaka na yung mga sibilyan. Bakit dumami yung 39 sa Mercedes? So, binigyan sila ng mga area of responsibility. Kung saan ang depensa para hindi kami makulong kung in case magsimula ang putukan. Sa simula, nung namatayan na tayo, tuloy-tuloy na yung plano na pasukin ang Buldon. Habang tayo ay nandoon sa Buldon, nandoon yung ating pulong-pulong na dinadaluhan ng mga Muslims, mga local officials para mapag-usapan kung ano ang dapat gawin. Nagkaroon din tayo ng isang activities na nagkaroon ng usapan sa dalawang grupo. Yung grupo ni Kagawad Malambot ng Barira, na ngayon ay board member ng probinsya ng Maguindanao. Grupo ni Barangay Chairman Mamalakat at ni dating Commander Kling. So, ginanap ito sa Ambal. Ang usapan, magpirmahan at magsampa sila sa Quran. Subalit, habang pinag-usapan ang kapayapaan at yung kanilang rido, mayroong mga grupo na ayaw ng kapayapaan. Meron tayong pinag-aralan, nabasa natin yung aklat ni Sun Tzu, na sinabi ni Sun Tzu, "The body may be broken without breaking the spirit, but he who breaks the spirit of his opponent, he can simply walk in and take over." So, ang ginawa natin, sinabihan ko sila, okay, kung hindi kayo magkaisa, hindi nyo masitil yung inyong rido, bubumbahin ko kayo kahit saan kayo pupunta. So parang nagulat sila sa sinabi ko. Sabi naman ni Mayor Manalaw, paano kami? Sinabihan ko sila, yung kalaban ng gobyerno, yun ang ating patamaan. Yung hindi kalaban ng gobyerno, hindi natin patamaan. Hanggang umabot sa punto na nakumbinsi yung grupo ni Malambot
grupo ni Mamalakat at ni Commander Kling na pumirma sa kasunduan at nagsampa sila sa Quran. So simula noon hanggang sa ako'y umalis sa Buldon, hindi na sila wala ng kaguluhan between sa grupo ni Mamalakat, Kling, and Malambot. So yun pala, kung mayroong pressure, maniwala rin pala yung ating mga kababayan. So, pinagpatuloy natin yung ating mission sa Buldon sa intensyon na makapasok sa Buldon proper. Subalit, yun ay hindi nagustuhan ng ating mga kaibigan sa MILF at mayroon pa akong nakausap na commander na ang sabi sa akin taga rito sa Parang, si Commander Jimmy Balitok. Nagkausap kami sa ICOM. Sabi ko, Jimmy, pwede ba alisin mo yung tropa mo dyan? Dahil gusto namin pumasok sa Buldon na walang putok. Sabi niya sa akin, Sir, hindi kami papayag na kayo'y pumasok dito sa Buldon. Ay hindi, sabi ko, ang plano, ipaayos natin itong kalsada para maganda ang inyong pagdaan, maganda ang inyong pagtransport ng inyong mga produkto sa lupa. Sabi niya, hindi kami papayag na ipaayos ninyo ang kalsada dahil pag pinaayos niyo itong kalsada, araw-araw nandito na kayo sa Buldon. Dahil maganda na ang kalsada, hindi na kayo masaktan sa mga sasakyan na inyong ginagamit. Dahil maganda na ang kalsada, sabi ko hindi. Ang pagpasok namin dito, paayos yung kalsada, tingnan namin kung ano ang dapat gagawin para maganda ang inyong mga kabuhayan dyan sa Buldon. Sabi niya, ang sabi ng aming commander, ang sabi ng aming pinakamataas, hindi kami papayag na kayo ay pumasok, hindi kami papayag na maayos ang kalsada. Pero in spite of the fact na ayaw ng mga MILF, ginawa pa rin namin na maghiram ng grader sa 512 Engineering, sa 51st Engineering Brigade at pinadala ng 512 Engineering Battalion ang grader sa Garigayan at na may augmentation sa kay Vic Consonhi. So pinadala niya ang grader doon, nagsimula ang pag-ayos, pag-grade sa kalsada galing sa Nituan, tapos Mercedes, pumasok hanggang Garigayan. Dinganin, Baya Idcor, pumasok sa Crossing Bora, diretso sa Mercedes. Yung cross doon, sir, sa Crossing Bura. Sa Crossing Bora. So nakita na naayos ang kalsada na ang ginasto lang ng gobyerno, krudo, at yung effort ng crew. So maganda na at maganda ang pagbiyahe galing Nituan hanggang Mercedes. Ang problema, ang harap ng 39th Infantry Battalion, lalo-lalo na yung Charlie Company sa pamumuno ni Captain Paulo. Pero after a year na tumagal yung Charlie doon sa Garigayan, plano na mag-swapping yung Bravo Company sa Sultan Base, ibaba sa Garigayan, at yung Charlie sa Garigayan, iakyat sa Sultan Base. So ginawa natin yung reshuffling, yung Bravo noon under kay First Lieutenant, dating
First Lieutenant, ngayong Major Montoya. So, from Charlie to Bravo, at kung minsan mag-ano tayo doon sa Garigayan, sa ECP, mag-stay ng isang linggo at naka-experience tayo doon ng mortar fire ng kalaban. Minumortar nung kalaban doon sa kabila ng ilog ang aming TCP sa Garigayan dahil nakikita nila yung ating national flag. Dahil mayroon tayong flagpole, yun pala, yun ang kanilang reference. Kinagabihan, binubumba tayo ng 61mm mortar at sa awa ng Diyos, walang nasaktan, walang tinamaan. Kahit na mayroong round ng 61mm mortar na pumasok sa foxhole nung isang tiniente na galing sa 25th Infantry Battalion. Si Lieutenant Siapno. Nung 25th, tinamaan. Pumasok sa foxhole. Pero hindi pumutok. Hindi pumutok ang one round ng 61. Yung ano naman namin, tropa ng 39, yung Charlie Company noon, pumasok rin yung bala ng mortar. Pumutok. Pero yung sundalo wala dahil nakapasis. Tinamaan rin yung foxhole ni Major Sangria, yung ating XO. Pumutok. Pero hindi siya tinamaan dahil malakas ang kanyang foxhole. So, binilang namin yung kanilang mortar fire galing sa kabila ng ilog. Nakalimutan ko na yung barangay na kanilang tinitiran. Boundary, papasok na sa Camp Abubakar. Umabot ng 65 rounds ang bala ng 61 mortar na ipinutok sa aming ECP. At sinabi ko, sa awa ng Diyos, wala namang tinamaan. And mayroong si General Orhilio, sabi sa akin, Ben, ilang battalions ang kaya upang makapasok sa Abubakar? Ang sabi ko sa kanya, sir, siguro mga 6 na batalyon. 2 dito sa banda Buldon, 4 papasok sa Matanog hanggang doon sa Langkong. Sabi niya, tama na ba yan? Sabi ko, sir, yan lang ang aking ma-suggest dahil nakikita natin sa ground. Or sabi ko, kung hindi muna tayo makapasok, aakyat kami ng Sultan Base, the whole battalion ng 39, bababa kami ng Buldon. After Buldon, na kami dito, mag-fent sa Buldon para makapasok na tayo sa Camp Abubakar. Nung binumba ang 39, April ng 1998, kamuntik na mabulsa yung isang CP dahil sa ating 105 hinaras yung CP, nag-request ng fire, subalit nagkamali. Tama ang ibinigay, nag-grade coordinate ang
naiplastar ng taga-artillery ay mali ang grade coordinate. So bumagsak dahil yung ating crew galing sa sayawan, nakainom. So mali-mali ang naiplat sa mapa. Subalit pumutok yung 105, wala naman tinamaan dahil lahat ng sundalo naka-faxhole. Narelieve tayo sa 39 noong April 3, 1998. At itinalaga ako bilang Chief of Staff ng 6th Infantry Division. After ng 1 year bilang Chief of Staff, siguro na si General Orhilio sa akin, sabi niya sa akin, Ben, nung sa serbisyo ka pa, naka-abroad. Sabi ko, sir, wala pa. Ay, kawawa ka naman. Sige lang. So, tinawagan ako na mag-prepare. Sabi niya, magpunta ka sa Kunos. Sa Chief of Staff, pinadala ako sa US, sa Monterrey. Pinakuha tayo ng Defense Resource Management Course na malayo sa aking linya. Dahil yung linya natin, infantry. Ang pinasukan ko na kurso sa supply management. Pero ano lang, isang buwan at least nakapag-abroad. Dahil doon siguro na kuha ni General Orhilio sa atin, parang premyo. So after Monterrey, pagbalik natin sa 6th Division, inassign tayo sa 603rd bilang Deputy Brigade Commander. Doon, nagsimula naman ang plano dahil sa hindi na mahinto yung activities ng MILF sa Matanog, papuntang Langkong, na mayroong nag-checkpoint na kinukutungan yung lahat ng mga sasakyan at parang bayad, parang toll fee sa kalsada. Pero prior to that, may project yung ating pamahalaan, yung provincial government under kay former Governor Candao, na ang sabi magpagawa ng irrigation. Yun pala yung irrigation na sinimento, ginawang running trenches ng MILF at nagkaroon ng checkpoint. So, naging rampant, hindi na mahinto, hindi na lang mga MILF regulars ang nag-checkpoint, pati bata na nakabit-bit ng M16 Armalite rifle na nagmumulistya sa mga pasayro galing Cotabato papuntang Marawi City. So nag-decide yung Philippine Army, lalo-lalo na yung 6th Infantry Division, that time under kay General Kamiling. At yung pala, yung pumasok kami sa Buldon, pinasok na namin yung munisipyo, that time, ang division commander, si General Kamiling. Ang brigade commander, si General Relano. So, planuhan, doon sa 603rd, nagkaroon kami ng briefing, nag-attend yung ating mga kasamahan sa Marines, at mga battalion commanders na papasok sa Abu Bakar. Yung involved sa Camp Abu Bakar, yung 603rd under kay General Relano, yung trupa 39, 25th, 27, 38. Yung sa 301st under kay General Salazar, yung 57 Infantry Battalion under kay Colonel Jeslani, 15th Infantry Battalion,
Yung Philippine Marines ang nag-provide ng security sa Matanog papuntang Abu Bakar. At ang simula, doon tayo naka-base sa Mercedes dahil nagkaroon tayo ng TCP, yung 603rd. At minimonitor natin yung lahat ng activities galing sa bombing, paggamit ng ating mga air assets. At every morning, tinatawagan natin yung taga dito sa signal kung ano na ang development, saan na ba nakaabot ang ating tropa hanggang sa nagkabakbakan dyan sa Matanog na may involved yung ating mayroon pa palang ranger. Mayroong ranger na involved. Ang namatay doon na natandaan ko si Lieutenant nakalimutan ko na yung tiniente na ranger na ang tatay niya, kaibigan ko, na dating colonel din sa assigned sa 4th Infantry Division. So tuloy-tuloy ang activities, tuloy-tuloy ang operation until nakuha ang Abu Bakar. Pero si General Relano, para siyang company commander, dahil ang dala niya parang 2 platoon, ay involved pa pala dyan yung 16th Infantry Battalion na OPCON sa 603rd. Ang battalion commander noon sa 16th Infantry Battalion, that time si Colonel Trinidad. Ang ginawa ni General Relano from Mercedes, nag-cross ng Ambal River hanggang nakaabot ng Camp Abu Bakar. That time, hindi pa siya General na. General, pumasok sa Abu Bakar. The following day, tumawag si Colonel Kalambuay, yung istri ng 25th. Sir, nauna pa ako sa iyo sa Abu Bakar. Saan ka na? Pero sa panahon na yan, na pinaplanuhan ang pagpasok sa Abu Bakar, yung aking papers for retirement, nakaprepare na, sabi ko, pag makuha yung Abu Bakar, dalhin ko na ito sa Manila, yung aking retirement, i-file ko na ito. Kayang wala na problema ang Abu Bakar. So, yung pagtawag ni Lieutenant Captain Kalambuay, the following day, tama-tama, dumating si Irap, pumunta ng Abu Bakar. Pauwi na sila Irap, ako naman papasok sa Abu Bakar. At nakita-kita kami doon sa Abu Bakar. At nakita namin ang picture kung paano nila dinevelop ang Camp Abu Bakar. Hindi lang basta-bastang kampo. Dahil yung kanilang mga bahay, ang bahay ni Hasim Salamat, solid na simento. Just sa baba ng isang bundok na ang kwarto ay Dami, sir. 8 yata. Na kumplito sa tubig. So, sa mga ganyang klase, sa mga nangyayari, kung tutuhanin ng ating armed forces, yung grupo ng MILF, maliit lang, kayang-kaya ng ating armed forces na talunin o sugpuin. Pero mayroong isang instance na tinanong ako ni General, yung dating Chief of Staff, ni General Nazareno, sabi sa akin, Bats, ano ang dapat nating gawin para mawala na yung MILF? Sabi ko sa kanya, Sir, number 1, ipasurrender natin sa MILF yung kanilang baril at palitan natin ng traktora, mga araro, kalabaw, bigyan natin sila ng mga pangtanim.
Para hindi na sila magrebuilde kay busog na. Tapos yung mga eskwelahan, atin ipaayos, pagandahin natin, lagyan ng mga guro na mga magagaling. At dito sa Buldon lang ang example, mag-ano tayo ng irrigation para tuloy-tuloy ang kanilang pagtanim. Sabi niya, maganda yan. So, pinapunta ako sa JHQ. Primero, pumunta ako sa kay Chief of Staff. Sabi niya sa akin, magpunta ka doon sa Annex. Hanapin mo si Colonel Fernando. Pinuntahan ko si Colonel Fernando. Nag-usap kami. Sinabi ko ang aking intensyon. Sabi ko, number 1, yung sinabi ko kay General Nazareno, ibaba, or surrender ang baril, palitan ng traktura, kalabaw, araro, pananim. Sabi, ipagawa mga eskwelahan. Ang sagot sa akin ni Colonel Fernando, ay imposible yan, Colonel Bataga, ang iyong kwan. Sabi ko, sir, hindi. Yan ang sinabi ko kay General Nazareno, kaya nakaabot ako dito sa JHQ. Hanggang nag-discuss kami ni Colonel Fernando, hindi kami nagkasundo, wala kaming meeting of the minds. So, umuwi ako dito sa Awang, hindi na tuloy yung plano na sinabi ko kay General Nazareno. So, para dito sa atin, ngayon sa present situation, para magkaroon talaga ng lasting peace dito sa Mindanao, yung sinasabi ni Madam President na disarmament, demobilization, and rehabilitation, the best na solusyon para sa MILF kung maniwala yung ating MILF. Dahil ang ano naman nila, kahit noon pa, nung early 70s, na sila na brainwash na ang kanilang mission ay maghiwalay sa Republika ng Pilipinas. Pero imposible naman nga na maghiwalay yung buong Mindanao sa Republika ng Pilipinas dahil sa mga libro pinag-aralan natin from grade 1, high school to college, hindi naman sinasabi na ang Mindanao ay pag-aari ng ibang tao. Kung hindi, yan ay parte ng Pilipinas. So, sana maintindihan, maunawaan ng MILF yung kanilang plano na to secede from the Republic. So, ating sa ating isipan, yung disarmament parang imposible rin sa kanila dahil yan ang kanilang yung symbol of authority kung may baril. Kahit na farmer ang kanyang hanap buhay, maghawak ng araro, ng kalabaw, magtanim, pero mayroon siyang baril. So, siguro hanapan ng paraan ng ating gobyerno ipagpatuloy yung mga programa para sa ating mga kapatid na Muslims. At sa ating mga sundalo, dahil sa ating experience, iwasan natin na abusuhin ang mga sibilyan, mga Kristiyano o mga Muslims. Pagkatapos, para maging maganda ang ating pakikitungo sa mga civilians, ayusin natin yung ating mga ugali, yung ating mga appearance, lalo-lalo na sa pagsuot ng uniforme. For example, sa Army, mayroong battle dress attire, yung requirement, yung authorized na uniform. Pagkatapos, yung ating gupit, yung ating sapatos, yung ating mukha, yung ating kapital, para manalo tayo, mag-sympathize o tutulong ang mga sibilyan sa atin. At ulitin ko, hindi dapat natin abusuhin ang mga civilians. Pero kung yung civilian mag-abuso sa atin, anong gawin natin? We have to defend ourselves para ipagpatuloy natin yung ating mission sa ating
mga lugar na nasasakupan. At balik tayo doon sa Abu Bakar, sana kung natuloy yung plano ni General Relano, dahil yung 603rd noon bumili ng traktura para sana sa Abu Bakar. Dahil ang gusto ni General Relano, i-cultivate yung malawak na lupa sa Abu Bakar para mataniman ng mais or palay para magkaroon ng produkto dahil maganda ang lupa sa Abu Bakar. Yon lang, nakaalis o umalis or nailipat si General Relano sa 603rd kung kaya't hindi natuloy yung kanyang plano na magtanim ng mais at palay sa Camp Abu Bakar. So sa ating mga sundalo, ipagpatuloy natin yung ating mission. Hindi natin isusuko ang bandila ng Pilipinas kahit na ibuwis natin ang ating buhay para sa kapayapaan.